Biyernes na mga kasama, narito mga balitang tumatak ngayong linggo. Nitong Sabado, epektibo na ang 60 pesos na dagdag sa arawang minimum wage ng mga manggagawa sa National Capital Region NCR ayon sa DOLE. Sa ilalim ng Wage Order number NCR 27, ang inisyal na adjustment ay magiging 755 pesos mula sa dating 695 pesos na daily minimum wage ng mga non-agricultural sector. Sa agrikultura, service at retail shops na may 15 o mas konting empleyado at manufacturing firms na mas may mababa sa 10 ang regular na empleyado, tataas ang daily minimum wage sa 718 pesos mula sa dating 658 pesos. Samantala, bumisita si Vice President Sara Duterte sa London, UK na mainit na tinanggap ng overseas Filipino supporters para sa ginanap na Mahalin Natin ang Pilipinas, pagtitipon para sa kapayapaan at kaunlaran. Sa kanyang pagharap sa Filipino community, nanindigan ng Vice Presidente na hindi siya magbibitiw sa pwesto dahil parang pagtataksil umano ito sa 32.2 milyon na bumoto sa kanya. Hinamon pa niya si Pangulong Bongbong Marcos na gawin ang lahat para mapatalsik siya sa kanyang opisina. Araw ng Linggo, nagpakalbo ang aabot sa 7 miyembro ng bagong alyansang Makabayan o Bayan Southern Tagalog sa harap ng tanggapan sa DNR sa Quezon City. Ayon sa bayan, bahagi ito ng ikalawang araw ng kanilang hagupit ng Timog Katagalugan Caravan. Giit pa ng grupo, dapat papanagutin ng DNR sa umano'y patuloy na pagkasira ng kalikasan dulot ng pagmimina, reclamation, land conversion at ang tuloy-tuloy na pagkakalbo ng kagubatan. Sa balitang showbiz, opisyal ng pinangalanan ng Department of Tourism DOT ang SB19 bilang bagong tourism ambassador. Kinilala ng DOT ang grupo hindi lang bilang source ng national pride, kundi isa sa finest representatives ng Filipino culture. Lunes, inihatid ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang ikalimang State of the Nation address SONA sa batasang pambansa. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas. Unang binanggit ng Pangulo ang malawakang investigasyon patungkol sa flood control project sa bansa, kung saan niya ibinida na kalakip ng mga isinampang kaso laban sa mga sangkot sa korupsyon ay ang pagbawi sa ninakaw na pondo ng bayan. Ayon pa sa Pangulo, masakit man para sa kanya na sangkot si dating House Speaker Martin Romualdez ay kailangan niyang gawin ang kanyang tungkulin bilang pinuno. Sa usaping kuryente, nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa agarang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act upang tuluyang alisin ang system loss charges na ipinapasa sa mga consumer. Nanawagan din ng Pangulo sa Kongreso na ipasa ang mga panukalang tax relief para sa mga manggagawa at maliliit na negosyo. Habang sa pagtatapos ng kanyang ikalimang SONA, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ang mga Pilipino ay hindi gahaman, hindi racist at hindi rin mga sinungaling. Kasabay nito ay binitiwan ng Pangulo ang matapang na pahayag na tayo ay mga Pilipino na may paninindigan at kailanman ay hindi susuko o papasupil sa anumang pagsubok. Sa kaugnay na balita, no-show na naman si Vice President Sara Duterte sa SONA ni PBBM. Bagamat ito na ang pangatlong taon na hindi pumuntang bise, inimbitahan pa rin ito at nilaanan ng parking slot. Hindi rin dumalo ang ilang miyembro ng Senate Minority, kabilang na si Presidential Sister Senator Amy Marcos at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Samantala, bago pa man magsimula ang SONA ng Pangulo, binulabog naman ang pagsabog ang tanggapan ng Department of Justice DOJ sa lungsod ng Maynila. Sa inilabas na pahayag ng DOJ, nangyaring pagsabog ganap na alas 12:17 ng madaling araw kung saan isang improvised explosive device ang ginamit. Habang kinumpirma naman ng Pasay City Police na naglalaman ng explosive material ang nakitang improvised explosive device malapit sa Senado. Na-recover sa lugar ang isang 9-volt battery, isang blasting cap, isang orasan at isang plastic jar na naglalaman ng powdery substance. Sa Senado nitong Martes, nagpahayag si Senator Alan Peter Cayetano ng kanyang kontrasona bilang tugon sa ikalimang SONA ni PBBM. Anya,
Dapat makadalo sa impeachment trial ang mga political prisoner na sina Senator Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada kahit na may kasong plunder sa magkaibang kaso. Pati na rin si Senator Bato de la Rosa na kasalukuyang nagtatago mula sa International Criminal Court o ICC. Samantala, isinumite na ni Senator Panfilo Ping Lacson sa Ombudsman ang mga ebidensya na magpapatunay umano sa worth 14.4 billion pesos na ghost projects sa Taguig City. Pinatutsadahan agad ito ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at sinabing haharapin at sasagutin niya ang mga akusasyon sa pagdating nito. Nitong Miyerkules, naging mainit ang simula sa ikasampung araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pinigilan agad ang opening statement ni Representative Leila de Lima matapos ang mariing paalala ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na iwasang magbitaw ng mga pahayag na maaaring mag-conclude sa fact at law. Samantala, isinalang na rin ng dalawang testigo na dating Land Bank Managers Violeta Constantino at Nenita Campuzano, kaugnay sa Article 1 patungkol sa umano'y maling paggasta sa 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Sa interjection ng mga Senator Judge, ibinahagi ng mga testigo na hindi pangkaraniwan o unusual ang malaking cash withdrawal ng isang ahensya ng gobyerno. Samantala, hinaina ng ethics complaint si Senator Pia Cayetano ng ilang women's group at academe dahil sa spliced misleading video kay Prosecutor Representative Chel Diokno sa gitna ng impeachment trial ni VP Sara. Sa spliced video, ipinalalabas na mistulang fishing expedition at walang ebidensyang prosekusyon laban sa bise. Nitong Huwebes, inaprubahan ni PBBM ang pag-release ng BIR sa tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Mans Carpio. Kaugnay nito, natanggap na rin ng Clerk of Court ng Senate Impeachment Court sa kaparehong araw ang mga dokumento. Habang dinipensahan naman ng Malacanang ang desisyon ng Pangulo at iginiit na tumalila lamang ang presidente sa itinakda ng batas. Samantala, sinuspindi ang 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage para sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila. Kasunod ng inilabas na status quo anti-order ng Pasig City Regional Trial Court matapos maghain ng petisyon ang dalawang kumpanya sa korte. Umani ito ng samut-saring reaksyon kung saan marami ang nagpahayag ng pagtutol at pagkwestiyon sa naging jurisdiksyon kaugnay ng inihaing petisyon. Umabot naman sa record high na 19.7 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas nitong katapusan ng Hunyo. 518.98 billion pesos ang itinaas ng total outstanding debt ng bansa kumpara noong Mayo ayon sa Bureau of Treasury. Dahil umano ito sa net availment ng domestic external borrowings para pondohan ang mga programa sa national development. At ngayong Biyernes, gumawa ng kasaysayan ng Kings of P-pop na SB19 bilang kauna-unang Filipino act na nagtanghal sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago, Illinois sa Amerika. Ipinamalas ng grupo ang kanilang hit songs kabilang Damn, Gento at ang kanilang new single release na Lawless. Samantala, dumagsa naman ang Pinoy 18 o fans ng grupo sa Rizal Park, Luneta at iba pang lugar sa bansa para makiisa sa watch party na inorganisa ng Department of Tourism, habang umabot naman sa mahigit kalahating milyong viewers ang nanood ng debut performance ng grupo sa Weavers. Isa sa ilalim naman sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman, sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at Senator Loren Legarda para sa reklamong graft and plunder kaugnay sa umano'y mga solar energy company nito ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Samantala, pinagbigyan naman ng Sandigan Bayan 3rd Division na makapagpiyansa si former Senator Bong Revilla Jr. para sa kasong malversation kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Hindi naman pinayagang magpiyansa ang iba pang kapwa-akusado ng naturang senador. Nakapagpiyansa na ang dating senador ng 1 milyong piso. At yan ang ating news recap ngayong linggo. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Alex, keeping you in the loop.